Toledo and Naga cities have long been shaped by energy development. These projects have brought opportunities and support to some communities, but they have also raised important questions about health, livelihoods, and the environment. Kaniadto ang Naga, kanang nahimo na siyang dakong lungsod sa probinsya sa Cebu, gumikan sa pagpanguma o pagpanagat. Ang nagsunod kaninang pagtukod og power plant panahon sa 1968-69. Diha na magkita ang mga kausaban na. Sa among barangay, nami ka ng company nga very engaging sa among community. Amua pod pamilya kay nahatagan og opportunity na employ ana nga company, and then ako kay nahimo scholar pod before. Sa mga kaayuhan sa planta nga ilang nahatag namo nga kining ilahang pagpanghatag namo sa mga tambal nya tambal sagol na para sa mga bata, sa mga dagko. Kung sa mga senior citizen, sa nga nakatabang namo din sa among maintenance kada adlaw pag inom og tambal. Sa wala pa kayo mudagan ang planta, dili pa kayo makabot sa diri sa mua ang mga aso o mga abog. Sa diyang naghana kay ang planta ni abot, nakasinati nami og mga abog asungsod sa among panimalay hantod nga nagkasakit-sakit mi. While people's lived realities differ across communities, many residents want greater understanding of how projects may affect their current living conditions and the future that is to come. Dako na jud kayo ang kalahian ang sitwasyon sa pagkakaroon tungod kay ang panginabuhian kabahin sa mga pagpananom ni hinay na gyud og maayo ang panginabuhian sa mga farmers tungod kay ang kahimtang sa yuta ni kuan na gyud dili na kayo mohimo og katambok bitaw ang yuta, wala na kayo siya mo hatag og bunga maayo nga tubo. Ang among mga kuha sa una kay sa 2001 man ko nagpuyo diha nya doon ako'y tulo ka buok pukutan panagatan daghan kay kuha karon nagkadugay wala na gyud maglisod na gamig 2 ka kilo ngunay kapait na mo diha karon. Communities often experience the impacts of development projects firsthand. Yet, meaningful participation in decision-making processes remains a challenge. Although nakahatag na sila og financial nga kanang stability sa mga trabahante nila, pero dako pud kislag nahatag nga kadaot sa mga sa panglawas sa katawhan, especially na sa mga pobre. Ang ako balang unta nga before unta na matukod nga kompanya nga makatag unta og maayo nga information drive kay sa panahon nga ilan nang gitukod wala ko kabalit, wala manggod na naingon nga ilan nang gisulti og usahay mahatag nga kadaot. Hinaot unta nga ang transparency na agyod unta na siya. May naatay environmental compliance certificate nga pwede maka-engage ang mga community, pero tungod sa limited food nga pagkahibalo sa proseso o unsa man ang mga technical o mga scientific nga information o data nga kinahanglan, naagay difficulty mag-engage ang community niini nga process kung walay mag-assist o mag-guide sa ila. Unahon nila og hatag og information ang pinakaubos nga sektor sama sa barangay level. Unta ilata nang ihatag kung unsa man ang kaayuhan og ang kadaot nga mahimo sa kompanya kay para ang katawan na nga mo decide kung angay ba itukod ang kompanya or dili. Health impact assessments help decision makers understand potential health impacts before projects move forward and ensure that health considerations become part of development planning. Health impact assessment, or HIA, is a highly significant tool for public health. It systematically evaluates how proposed policies, projects, or programs may affect population health and equity before the implementation of such projects or programs. Now we are seeing a lot of patients complaining of asthma-like symptoms and frequent exacerbations or attacks of asthma or COPD and other acute respiratory illnesses. These are due to their direct exposure to the harms brought about by these types of industries, along with climate change, where there is increase in heat index, as well as the increase in the particulate matter exposures. When projects are planned, the focus is usually on technical feasibility, environmental compliance, and economic considerations. And this may not fully capture potential health impacts associated with environmental exposures, such as air pollution.
Recognizing the importance of including health voices in energy decision-making, Healthcare Without Harm Southeast Asia launched the Climate Health Action for Mainstream Policies and Health Professionals, or CHAMP. Community engagement and capacity building for health professionals, CHAMP aims to strengthen health impact assessments and ensure that health is considered in decisions that affect communities. Our role is to strengthen the health evidence and data and the community voices in decision making so that the development goals in Asia and in the Philippines are based on sustainability, health, equity, and justice. In terms of experience, nakuha nila nga epekto ngadto sa ilang panglawas, nadlaw-adlaw nila nga panginabuhi ug impact sa ilang mga livelihood, sila mismo maka-narrate ni ana. Nga dili na nimo makita sa papel ug dili na nimo makita sa asa-asa nga libro. Ug dili sa ilang true to life nga experience sa inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi, which usually mao na siya ang makalimtan. No one should have to trade a healthy environment for basic social support. The government should provide health, education, and other basic services directly to the communities and not depend on private sector funding. If communities do not rely on corporate funding, then they can make better choices for their communities and for their lives.